fuel save. Fuel safety. Full tank, opo. Matic. Matic lang. Payment po ba? Cash, opo. Baka may shellation. Meron po. So yung po gas consumption naman yung content natin. March 22, 2026, ito yung presyo ng gasolina. Sa mga late na makakanood ng video ko, nagkaroon kasi ng gera nung panahon na yan, kaya sobrang tumaas talaga yung gasolina. Bale, ito yung first time ko na nagpagas ng full tank dito sa Montero GLS natin. By the way, hindi pa yan yung sagad na price hike ng gasolina nung time na yan. Tapos sobrang taas talaga ng inabot. Kalahati yung tangke ko dyan, inabot ng 4,000 mahigit. So technically, aabutin ng halos 8,000 yung full tank. Medyo masakit sa damdamin pero nung time na nag full tank ako niyan, nakatipid naman ako dahil umabot pa ng halos 140 yung presyo ng diesel. And by that time, hindi talaga ako nagpagas. Kaya nasulit ko naman kahit papano. Bale, ito yung starting point natin, 49 kilometers pa lang yung tinatakbo ng Montero GLS. So yun, nagpagas nga pala ako. Medyo malabo yung camera natin kasi front cam lang gamit ko. Tapos ilaw lang dito sa sasakyan. Try ko yung check ng kilometer per liter nitong Montero Sports natin. Montero Sport GLS. So ayun, testing lang. As of now, nasa 49 kilometers pa lang yung tinatakbo natin. Tapos 6.6 km per liter. Naka-eco lang yan palagi. Hindi ko inahayaang maubos yung eco natin. Kaya yun, testing nga natin kung talagang magastos sa gas ang SUV. Testing nga natin, puro city driving lang ako. Paminsan-minsan Antipolo, pero update ko kayo kung pumunta ako ng Antipolo kung ilang beses. Pero as of now, city driving lang, hindi naman sobrang traffic. Pero makikita natin sa susunod kong magpapagas. Try ko muna tong bawas-bawasan ng bahagya, no? So ayun, hanggang sa susunod ulit. Cut na muna natin dito. Peace! So yun guys, for today's video, galing tayo ng Galaan. Magpapagas na tayo after more than a month ng ownership natin itong Montero. Ngayon lang natin naubos yung isang buong full tank. Di pa naman ubos, meron pang konti, papakita ko mamaya pag hawak ko yung cellphone. Pero let's go! Tingnan natin kung matipid ba ako. Pero ramdam ko magastos ako sa gas eh. Marami kasi kaming naka-standby lang, yung hindi umaandar yung sasakyan pero nakabukas yung makina. Medyo marami-rami yung ganun ko eh. Kaya dito natin malalaman kung ilang kilometer per liter yung inabot nitong Montero natin na napaka-pogi, guwapo, sexy, malupit. Ha? Antabayanan nyo. Peace! So guys, nandito tayo sa Shell. Unfortunately, wala sila ditong diesel premium. Pero meron silang diesel fuel save. So far, yung nakaraan kong pinagas, fuel save naman eh. Kasi sobrang taas talaga ng gasolina nun. Bale, ito yung price update ngayon ng gasolina tsaka diesel. Yan. At ito naman yung ating tinakbo. Yan. Yan yung tinakbo ng ating sasakyan simula nung nakaraan na hindi ko maalala kung kailan. Pero ipapakita ko rin sa inyo yun dito sa video. So far, pinipilit ko naman ng low RPM lang palagi, tsaka hindi masyadong mabilis yung acceleration, dahan-dahan lang tayo, gradual lang kumbaga. Kaya malalaman natin ngayon kung magastos ba ako sa gasolina. Yan. Dito natin matitesting. First time ko magko-compute ng ganito. My gosh, kinakabahan ako, baka mamaya 2 km per liter yung kinalabasan. Paano na yun? Anyway, pila pa, may mga tricycle pa dun sa harap. Tingnan natin mamaya-maya. Balikan ko kayo pagka kinakarga na at pag nasasaktan na ako pag tumataas na yung price ng gasolina, ay nung diesel. Peace! Hindi kasi ganong kita. Ayan, diesel fuel save 85.5, diesel V-Power 95.4, gasoline fuel save 82, V-Power gasoline 92.4.
Yan ang update. Ang date ngayon, April 30. Diba? Hindi na talaga kaya. Konting-konti na lang talaga yung atin eh. Konti na ba yan para sa inyo? Comment nga kayo. Comment down below kung konti na ba yung ganyang gas para sa inyo galing full tank. Kasi ang pagkakaalam ko 62 liters tong Montero eh. Yung ganong itsura ba para sa inyo konti na yon? Pa-comment down below nga para malaman ko kung kailan ko dapat ipakarga yung gasolina nito kada mauubos ng ganyan. Kung safe ba yan o hindi safe, kasi ako di ko alam eh. Hindi pa rin ako nakakapag-search kung wala pa ako nababasa. So yan, comment down below. Kailangan ko ng tulong nyo, yung mga expert dyan, yung mga pangmalakasan na driver dyan, ha? Thank you. So yun guys, nagkakarga na. Woo! Sobrang tagal naman. Ang bagal naman nung pagtaas nung Fast forward na lang natin. So yun guys, disclaimer lang ulit. Hindi ito yung pinaka gas consumption talaga or diesel consumption ng Montero Sport ha. Kasi marami talaga akong time na naka-idle lang yung sasakyan. Alam nyo na, yung nakapark lang tapos palamig sa loob no, inaantay. Marami kaming ganong scenario this past few days kaya hindi ko talaga masasabi na ito yung pinaka diesel consumption ng Montero Sport GLS. Bale, based talaga to sa driving habit ko and kasama yung pagiging tambay or pag-idle sa driving habit natin. Well, sana hindi kayo magalit kasi ako naman yung gumagastos. So, chill lang kayo dyan. Yun. So guys, meron pa tayong nakuwang discount. May 55 pesos per liter. So, inaabot tayo ng 50.554 liters. Ayan. Medyo marami-rami. Kaya ang bigat. 4.3. Kaya yung mga gusto mag-Montero dyan, dapat magtipid kayo. Dapat medyo kalmado lang yung pag-apak niyo sa gasolina para di kayo mapapamahal. Basta diesel. Sana bumalik na ng 60. So yun lang. Compute tayo mamaya kung ilang kilometer per liter tayo. Peace! So yun po So 'di ba? Grabe ang lala ng ating diesel consumption, 5.78. Medyo makati-kati talaga siya sa bulsa. Lalo na ang mahal ng diesel noong mga panahon na ginawa ko 'yan. And hindi naman ito yung katulad ng full tank method na sinasabi kasi ang pagkakaintindi ko sa full tank method is magpapagas ka, tatakbo ng 10 km, gas, takbo ng 10 kilometers, gas. Ganun yung ginagawa sa full tank method, no? Yung atin naman is nag full tank lang tayo, inubos natin, tapos nagpagas ulit tayo, and ito yung resulta. Masyadong mababa. Ang lakas sa diesel ng Montero. Pero okay lang sa akin, hindi naman ako nanghihinayang kasi na-enjoy naman namin ng pamilya ko yung paggamit ng sasakyan. Kaya hindi ko rin ganong inisip kung magkano man yung naging gastos, lalo na medyo mataas yung diesel noong mga panahon na yan, bandang March, 'di ba? April tsaka May. So sa akin okay lang. Basta na-enjoy namin, basta nakakapagsaya kami gamit yung sasakyan, walang problema. Ngayon, kung may plano kayong bumili ng Montero Sport, GLS, GLX, Black Series 4x4, please lang wag nyong gamiting basis itong video na to. Kasi itong video na to is personal diesel consumption ko lang naman. Based to sa paggamit ko. And bilang ako yung gumagamit, magastos talaga kasi ako sa diesel. Tsaka hindi pa ako sobrang praktisado dun sa mahinang apak lang talaga ng silinyador. Which is, tinatry ko naman dyan sa buong full tank na yan is tinatry ko naman na wag masyadong aggressive sa pag-apak ng silinyador. Kasi galing ako sa sedan eh. Sa mga nakakaalam, yung sedan, which is yung gamit ko dati, Toyota Vios, sobrang tipid talaga niya sa diesel. Sobrang tipid niya sa gasolina, gas kasi yon. Wala ako naging problema nung dati, talagang basta apak preno, wala akong pake. Hindi din ako nag-free wheel dati, wala akong pakialam talaga, basta gastos ng gasolina. And okay lang din naman kasi hindi din naman kami mahilig mag-long ride. Most probably, ang pinupunta lang naman namin is yung mga necessity, grocery, minsan konting gala and all.
So, okay lang din naman. Hindi naman siya ganun kasakit sa bulsa nung mga time na yun. Pero ngayon kasi, no, naka Montero na tayo, medyo mas ramdam natin yung lakas ng engine natin, no? Hindi na siya katulad dati na 1.3 lang yung engine ng ng Toyota Vios. Ngayon nasa 2.4 yung engine natin, mas mabigat yung sasakyan, mas powerful yung engine, mas malakas yung aircon. Kaya talagang mas malaki yung gastos sa diesel. So expected na natin yan bago pa tayo bumili ng bagong sasakyan, ng bagong Montero GLS. Kaya hindi natin dapat masyadong panghinayangan yan. Kailangan kasama yan sa computation natin kapag bibili tayo ng bagong sasakyan. Kaya kayo din, kung may plano kayong bumili ng bagong sasakyan, kung may plano kayong bumili ng bagong unit, kung magdi-diesel man kayo, magpi-PPV kayo, which is meaning is pick-up platform vehicle, kung mag-EV kayo, kasama yan dapat sa pag-compute ninyo, hindi lang monthly amortization, dapat yung pagko-compute ninyo kung kaya ba ng sahod ninyo or ng monthly income ninyo. Dapat kasama din yung cost of owning the car. And kasama yan, yung diesel consumption, gulong, maintenance, PMS, kasama yan sa cost of owning the car. Dapat kasama rin yan sa kino-compute or iniisip ninyo bago kayo bumili ng bagong sasakyan. So yun lang. Hanggang dito lang. Again, huwag niyong gamiting basis itong video na to. Nag-share lang naman ako ng sarili kong paggamit ng sasakyan. Nag-share lang naman ako ng sarili kong diesel consumption. So kayo, kung meron kayong ibang sasakyan, kung meron kayong ibang SUV, pickup man yan, or sedan, MPV, crossover, pa-share naman sa comment section kung ano yung gas or diesel consumption ninyo. Antayin ko and sana hindi ako yung pinakamababa. Expecting na meron pang mas mababa pa sa 5.78 na yan. Grabe talaga ang baba niya. Pero itatry ko pa sa susunod. Tatry pa nating ayusin yan sa mga susunod na panahon. So paano? Hanggang dito na lang muna yung video natin. Sana nag-enjoy kayo kahit paano. Like, follow, subscribe, share nyo sa mga tropa ninyo, sa lahat ng barkada ninyo na may planong bumili ng sasakyan or meron ng sasakyan na naghahanap ng konting kulit lang sa paggastos ng diesel sa panahon ngayon. So paano? Hanggang dito na lang. Peace!